Good morning, everybody. Good morning, ma'am. SSC. We have here fourth-year students and also the lower ranks students of PCIC. We have officers from the Supreme Student Council. And we're here to tackle this program of us. Wherein we want to provide stable, good internet connection for all students, actually for all stakeholders in the campus, and also to provide at least for use of students, specifically for students, digital learning devices. Now, siguro mas maayo na pag-usapan natin ano ba yung existing situation dito sa atin ngayon sa campus. We will be opening the floor for you to participate and just tell us ano yung mga kapagkakaroon, ano yung ating experiences with regards to internet connection, research, and the use of availability of learning devices like computers, laptops, tablets, and smartphones. Anybody would like to share? Ma'am SSC, alam ko, you are ready to share, no? Ay, sila man yung kaibalo pa sa kausap sa mga tanan ng estudyante. So, when they are actually running the program siya ata. One of our major platforms is free Wi-Fi. Then, wag na ang problema na ito din sa PCIC because itong mga students ng gabi afford ko ng para ng internet. Then, sila ba dito sa suluhan mo free? Yeah, magkuhan mo dito, magastos pa dito para balik mo. So, ang wala dito mga makakatagunta ang free Wi-Fi or internet connection para sa mga students para maka-access na hindi lang na siya kung hindi lang kung ito ang plano na kung makatala na po ni Black na ito ng TikTok makatawag din siya sa mga students especially doing sa research, diba? Then, of course, not just doing their research but also helping them in digital literacy para mga literate na students. Na kung students from would share gamit o computer, kapatid sila. Diba? Some students ng pod kayo, nag-sila, wala sila kailangan sa mga course computer o sa internet. So, thankful pa mo ang ACT na paano siya na-transform ng PCIC Home Lab, ano na siyang digital transportation center. So, forward for the betterment sa PCIC. Yun, no? Sa akin, siguro ako as an instructor, kita ko yung problema doon sa number one, yung availability of digital learning tools, smartphones, hindi lahat may telepono, no? And tama yung sinabi ni Sherin na some of our students are coming from rural areas. Matatalino, pero yun nga, hindi sila exposed sa technology. So, hindi alam maggamit ng computer, hindi alam na, hindi parts sa computer, hindi alam. So, even yung mga simple programs like Word and Excel, nahihirapan. And if in pages on it has a negative effect on their learning here in PCIC as they go about in their college education. Anybody else would like to share? Dinko, please. So, based on my observation as a senior student here in the CIC, literacy is taking a step up to equip students, especially after our 4 years studying here in the CIC. And as we emerge and immerse ourselves in the outside world and our work, especially in digital, and it is important the school and the shareholders that they would equip
the school, especially the Com Lab, provide the enough computers and especially the expert in the field of digital literacy to be able to assist the students in terms of uh, in delving the social literacy and the parts of the computer and how we'll be able to expound the skills of each student so that we'll be able to produce a skillful students in the outside world so that to prove that besides students delivers and produce excellent students that could compete internationally. So the on the computer literacy or digital side it should be looking forward into and to be given enough attention that that should be also a priority not just in the usually now is being globalized world. Every student does not rely on your books only. In terms of what efficiency and well, only have your cell phone, just search the Google and you can find everything that you want. So having the internet access and the computer laboratory that is effective and efficient for the students is a must priority for the school and for the awareness of the as well as the Si Ma'am Jenaline, Lekki, Um, sa wala, especially with the fourth year college, we're doing our research. For now, it is important for us to have an internet connection. Kay sa karon ako experience kay permitted ng gas load. Kung wala ko load, hindi na ako magbuhat mo research. Kaya kinahanglan din na siya, labi na ka ng website as for services. Then, I understand what Ms. President said that there is a limitation for using the internet. It is only for the educational lang siya na materials. And that's all. I can say that important to the internet. kumusta naman yung learning tools, devices pa? Si Sir Gilbert Amaro. uh, as what they observed now, the students are really needed to learn about this, for digital literacy. But concern is, alas nila, ganito lang kayo itong devices, mga American computer, siguro ng computer 50, up to 50, but the so, mas meron siguro is mag-add or add additional computer yung ano bang Parang less than 40 yata yung ating computer dito sa lab. And then, yung priority, syempre, is for the multimedia arts students use. With schedule, alam ko, kayo, 4th year, may mga special class, no? Special class for 4th year. Pero yun nga, limited talaga yung number of computers. So, much of what our students are using smartphones, pero hindi nga lahat meron yung problema. So, isa sa mga tinitignan natin yung sila, yung provision, pagkakaroon ng digital learning devices that will be lent papahiram sa mga estudyante. And isa sa mga naging kumbaga isa sa mga naging pamamaraan natin na ma-resolve na ito ay yung memorandum agreement natin with the Department of Information and Communication Technology, DICT, on how we can leverage our infrastructure natin and how we can also pitch in and contribute. No? Ang kakarinig ko, we should be able to provide a bigger place so that they can give us more equipments. So with the construction of the new buildings,
siguro mas malaki na natin yung computer lab and you'll be able to get from the ICT and may mga kinakausap din na iba, na mga private entities who might be able to give us computers or other learning devices. Si Sir Ray Hong Kong yung sasabihin niya at sa sitwasyon ng mga estudyante no, pagdating sa internet sa yung pagkakaroon ng learning devices. Masabi na rin po si Lord. Anybody else would like to contribute? Pati ang ating raining, DT8 So, tanong nila ang historia is exactly sakto. Pero, gusto niyo po na, especially kami ng mga fourth year is ma-approve na provision yung matagaan pa og internet connection, not just internet connection, but na mga digital learning devices na gamitin ng din sa campus. Kaya naman, especially karon when it comes to doing our research sa katanggiling nila, grabe ka, mag-research yung big, mag-research yung task ng student na makakuha og mga information. Although, ang mga information, anong na sa internet. Pero, kung saan mo kapag information, kung wala po tayo enough load or internet para makakuha og information sa online. So, with the help of kung ma-approbahan ng gano'n kung matagaan ka sa DICT or sa na ma-approbahan ng provisions, sir, dapat pwedeng tabang sa mga students, especially na siya transparency sa mga students ng student sa campus. So that's okay. Moving on, ano yung mga tingin nyo na pwedeng gawin ng PCIC administration in order to resolve this difficulty of us, no? Meron na tayong paunang mga pagkilos, itong engagement with memorandum of agreement with the DICT. Ano pa sa tingin nyo yung pwede natin gawin para magkaroon tayo ng maayos na internet connection, saka magkaroon tayo ng digital learning devices that can be utilized by our students. no power. Do you think maybe we can connect more with other organizations? Ivy? Yes, sir. It's very important for ang campus or residents sa school or tanan ng mga stakeholders diri sa PCIC, especially ang mga heads diri sa PCIC, mga manpower na trabaho diri, nga tagaan o pagtagad or sila, magkahipusa nga makikonnect sa organization, especially nakabalo naman nga si Mayor Samko na siya bago mag-launch na internet connection sa Pagadian, some areas of Pagadian City. So why not, pwede ka makikonnect ni Mayor Samko o sa pang mga agencies or organization na pwede mag-provide sa community-based campus. May dadagdag yata si Bob. Yung local government unit, may yata connection or mga tag-hub sa local government, then ma-approve naman i-propose ang ulan din mo just the main employee sa budget next one kung makasustain ba yung kaya mo long term short term lang sa loob mga misulat ng mga students, diba? Kung ba, hindi students and faculty
Maganda yung sinabi ni Ma'am Cheryl. Actually, she's talking about the sustainability of the program. Dapat dire-diretso. Kasi kung kasi tayo na year in, year out, kung maglalabas ng pondo ang local government unit, paano kung dumating yung isang panahon, na isang pagkakataon na walang ihatag sa atin na budget for that program. So, yung sustainability rin nung programa ay kailangan din natin. Siguro, isa sa mga is, what do you think? Kausapin yung mga internet service providers dito. Dahil ng Smart, Globe, isa pa. Dito. Pero may mga local din tayo ng mga providers, di ba? Kagaya ng Coastal po. Isite. Meron bago ngayon yung Parasite, Paracel. Yung chief Siguro, subukan din na makikipag-usap sa kanila. It's for educational purposes naman. Diba? Okay. Anybody else? From Marjeline. Ikaw, sa personal mo, ano ba yung mga nabiging problema ko? Sir, gusto ko kanto dito sa mga CIC man. Kaya simula siya dito nakatusulog sa mga connection. Sa, then nakikita ba na Globe, PDT, na yung mga Easytech. Ako Easytech pa ko sa para siyang anang. Barato rin siya ba? Ang pangalan niya is 699. Pero kusog na siya, so paano siya limit ako siya sa mga gamit. Hindi sa all. Pero ang kusog limit ako CIC sa tanan man. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Si Isla Anda po, kanina kami tataas na kamay. Bigyan natin. Ma'am? May share mo ba? Well, sa proposal niya, sir, maganda naman siya, sir, especially sa mga estudyante. Malaking beneficyo yan para sa mga estudyante, lalo na ngayon, nasa na tayo, modernized na society, kailangan talaga natin i-equip yung mga estudyante kung paano gamitin. Dapat tuturuan mag-hire talaga tayo ng mga teachers na yung talagang IT talaga ng mga professional IT para turuan yung mga estudyante kung paano gamitin. Kasi isa sa mga disadvantages kasi, although may mga computer tayo ngayon nandyan, ang disadvantages kasi sa mga estudyante kung paano nila gamitin. Me personally, nanggaling talaga ako sa rural area, pinakabukid. So, although mayroon naman akong kaalaman sa school, but however, when it comes to technology, wala talaga akong kaalaman. So, yun yung pinaka-disadvantage sa akin when I came here in the city. Hindi ko alam kung paano gamitin, kaya hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin paggamit sa computer. Although cellphone, madali naman siya gamitin. But when it comes to mga PC, yan yung available natin ngayon sa ating school, yung meron. Nahihirapan tayo. Kung may ibang estudyante, nahihirapan unlike sa cellphone na madali lang na magamitin. So, I think sa provision na in-impose nyo, mas maganda na. When it comes sa mga learnings, dapat yung mga professional na talaga ng mga IT or yung mga, yung mga education IT yung kinuha ng mga professor. Yes, sir. Gaya ni Sir Eugene. Yes, sir. Para mas malawak yung maitulong sa mga country when it comes to digital learning devices. So, capacity building yung hindi nabanggit naman nila araw. Ibang desa. So, after everyone, so when it comes to internet connection, importante ito sa estudyante sa PCIC, laban yung research notes, important na laban na when it comes to reporting. Iban kayo, magpuan pa sila, tayo na i-load. So, if na natin internet connection dali na lang, dali na silang tanan. Dali na lang ang tanan, then or everyone can access what na natin internet connection here. Dali na buhat sa research, dali na kayo sample. So that mo po, dili nila afford mo
makapalit o to or magpalog. So, kung nanonood sa school, di na ito mga self-education na provide future na internet connections. Then, sa digital learning school, sa device, diri sa akong computer lab is wala ang mga access na sa computer. So, dapat unta kung ano nila ang computer para tanong estudyante din sa PCIC is maka-hands-on. Dili na ako, di pa dili hands-on kay o 100 mga computer dili action, dili action. So, dapat kung ano nila computer. Okay. So, to sum up lang, no? Yung programa naman natin ng provision of good internet connection, stable internet connection, at saka yung availability of digital learning devices for students. We've been working for it for some time now. And one of the most, yung klaro ba na mga wins natin is, number one, yun na, nagbigay na ang local government unit. We were able to get around 40 units of tabletop computers, no? And it's there in the computer lab. And then sumunod natin na panalo din is itong memorandum of agreement with the Department of Information and Communications Technology, wherein our simple computer lab now we turned into a digital transformation center. And they will be providing support and yun nga, capital outlay, mga equipments. But ang problema is we need, siyempre, from our end, kumbaga yung ating kaya, our commitment to them is that we will find a bigger place for the equipments, bigger room, and hindi siyempre, we provide with air cons for the air conditioning for the place, no? We need to make sure that the learning devices, the computers are well protected. Okay? Meron ng environmental concerns with regards to technology. It has to be, yung climatically controlled ang temperature ng room para to protect the parts, the equipment. Okay? And so yun. And yung mga susunod pa na mga araw, we'll be talking to some other stakeholders. Binanggit natin yung internet service providers. But we'll also be talking to some private corporations, private individuals, which we think might be able to help us with regards to this, this problem. If not provision of help in the internet connection and provision of digital learning devices, but provision of support in terms of sustainability, of sustaining the entire program, so that all generations of students in Pagadian City International College will enjoy this service, which is, as of the present, very important. Almost all of us, even those outside of the educational institutions, are already using computers. So that I think that it's very important for all of our graduates to be kabalo or knowledgeable in the operations of computer, in how to use internet properly, because when they go out there in the real world and work, it's what they will be facing. Every office now are working through the internet and are using digital devices. Okay, so thank you for your time, guys. May pamilya na raw si Sir Rico.